masaganang buhay sa ating mga kapatid na babae at lalaki. So, ito po yung second segment ko sa book review na to, Women Men Love and Women Men Live. Tayong mga babae po, kung hindi man kayo na shape up ng magandang foundation ng parents ninyo on how to choose a partner, una pong isipin nyo ang pinagmulan, ang lalaki man o babae man. If you are choosing each other, you go first kung sino ang nagpalaki sa kanila. And mostly, may dalawang uri ang lalaki. Mag-focus muna po tayo sa lalaki kasi hindi naman po nagiging mag-asawa kung hindi ka pinuporso ng lalaki, di ba? So, women should understand the beginning why men act the way that they act towards you. Dalawang uri po siya. Ang lalaking mahal na mahal ang nanay, therefore, what's these statements? Kamukha ka ni nanay, magaling kang manamit kagaya ni nanay, matalino ka kagaya ni nanay, masinop ka kagaya ni nanay, and everything that he would say would be a trait that he finds in you like his mom. Pasalamat ka rin dahil you will be treated with love. Diba? Pero ang magiging problema mo dyan, dahil pagmahal na mahal ng lalaki ang kanyang nanay, maybe you will be a competition with his mom. So, alright. Isang uri pa lang yan, pero dalawa na ang magiging problema mo, di ba? Either onset nakita niya na may trait ka, pero ang totoo, superficial pala yung trait mo na yan at mawawala, and therefore, magkakaproblema ka niyan. Or, talagang meron kang mga traits sa gusto niya sa isang nanay at hindi naman siya re-respeto sa identity mo at humanity mo kasi kailangan i-pattern ka rin sa kaniyang nanay sa lahat ng bagay, and he cannot make decisions without saying, si mama ganitong ginagawa, and therefore parang you are always short change, parang short change mo siya kasi hindi ka nagme-measure up sa kanyang expectations. So that would be problem. Another issue would be a man na may issue sa mama niya. Nako, run for your life. Matakot ka talaga na makipagrelasyon sa isang tao na may issue sa nanay niya. Or any person na nagpalaki sa kanya na babae na nagkaroon ng shaky ang foundation sa relasyon with men. Ito ba yung mga tipong nakita ng magiging partner mo na ang nanay niya ay paiba-iba ang lalaki? Walang ethical standards, nangungutang, hindi nagbabayad, yung mga ganitong bagay. So, if you exemplify those traits, magiging problema yan kay maglalas out yan sa'yo, not because kasalanan mo talaga, but because nare-remind siya na napaka-irresponsable at napaka-unethical at immoral yung mga ginagawa na yan. Ngayon, let us go introspectively sa ating sarili. Ikaw ba ay na-rape nung bata ka pa? Ikaw ba ay lumaki na spoiled ka ng nanay mo na kahit walang pera, inuutang para ibili para sa'yo, sa garbo mo, at sa kaartihan mo? And therefore, clingy ka kasi nung bata pa ka, ay nagtatantrum ka kung may gusto ka, naglulupasay ka, kung hanggat hindi mo makuha, ay you do such irritating or nasty things para lang makuha mo. Pag hindi mo yan na-outgrow,
at lalaki ka, ito ay magiging problema kasi nga, hindi ka na bata but you act like a child. So, ang mga causes ng pagiging clingy mo ay number 1, nilayasan ka ng tatay nyo, ng bata ka pa, at meron ka ring issue sa trust ng lalaki kasi na embedded yan sa utak mo na lahat ng lalaki ay babaero at nang-abandon. Number 2 ay na rape ka at hindi mo yan na address and therefore nagiging sexually promiscuous ka. You think that you can entice men to love you by having sex with them. Problema po yan. Third is, yung mama mo, nakikita mo rin na kung sino-sinong mga lalaki ay palipat-lipat at papalit-palit. And fourth is, because of all of the things that you do not want to see in women inside your house, ikaw ay nagiging hater ng men or nagiging lesbian ka or nakita mo na mas overpowering si mama mo, ikaw na lalaki, nagiging bakla ka naman. Okay? So, because you think the most powerful gender, yun ang dapat magiging role model mo sa buhay mo. But then, nagiging closet queen ka, nanliligaw ka, pero ang totoo, you have a desire to become a woman. So, ang foundation lang po, lahat talaga, you try to go to the family, understand them, at pag hindi ka ipinakilala, kailangan mo ma-unearth ang kanyang childhood at ang mga role models ng taong ito kay babae, kay lalaki, in order for you to address kung ano man yan. Now, ikaw lalaki, hindi mo na ba ma-unearth or ma-undo yung mga ganong issues mo sa buhay? Kasi hindi naman yan framework eh. Kung naging ganon man ang mga parents natin, hindi yan ang magiging conscious na mangyayari din sa'yo, di ba? Kung ikaw ay may decision or determination to be not like them, therefore, ikaw ay magkakaroon ng sariling pamilya and you can work it out. The number 1 key, ang unang susi ay communication. So, kung kayo ay interesado to settle down with the person, these are the things that you should tell the person na ayoko yung mga ganitong ginagawa ng mother ko. So, if you are willing enough to settle down with me, then you need to adjust. Ikaw din na babae, you need to tell if may mga areas ako na clingy ako, you just tell me so I can adjust. Ikaw babae, give the person, the man, a space na may sarili siyang buhay, hindi lang siya ang mundo mo. O, unahin ko talaga ang aking mnemonic code na binigay ko sa first segment. Number 1L is to listen. When you communicate, listen. Seek to understand than to be understood, di ba? Number, yung O is over time, to be patient and understand the person. Mag-overtime ka talaga pag-intindi sa kanya bakit ang asawa mo or ang partner mo, ang boyfriend mo or ikaw na girlfriend ay acting the way that you're irresponsibly acting right now. Kaya nga, yan ang sinasabi ko, huwag kang magseryoso habang ikaw ay hindi pa mature enough to handle relationships in life. Ipamature mo muna ang sarili mo. Get wealthy first bago ka mag-ano, kasi pag wala kang pera,
Number, yung V sa mnemonic code natin ay vision together. The vision, ano bang vision mo sa buhay? Ilan ang magiging anak mo? Paano mo i-handle ang finances nyo? How do you have to grow wealthy together? Kasi pag wala ka, nabuntis ka lang dahil nadisgrasya, dahil sa sex lang, nako, you cannot entice the person by opening up yourself very early. Sa aming panahon po, napaka big deal ang virginity. I don't know in the generation now. So, kaya maraming failed na marriages ngayon kasi ang babae bumubuka kaagad. Wala pang foundation ng relationship. Nagkikita agad, mag-text lang, makita lang sa Facebook na may maganda or whatever. Nagkita na, ayan, tapos, di ba? So, ulitin ko, tayong mga babae, hindi mo makukuha ang lalaki sa sex laang. That is equality. As I had been telling you, you will be insecure, you will be nagger, you will be whatever toxic personality as a woman that you will be if wala kang pera. Ang babaeng walang pera ay nako, napaka-problema dahil madrama ka. Kayong mga lalaki, equally look for women who can stand by themselves. Huwag kang kumuha ng babaeng magiging problema mo dahil walang trabaho. Now, bakit ikaw maganda ka naman, marunong kang manamit, napaka-prim and proper mo, palagi kang mabango, pero pag pinasok ang bahay mo, ang dumi-dumi ng bahay mo. So, men who go to your place, to your house, nakitang burara ka, ay hindi rin yan magandang indication. Mag 13 minutes na po tayo. This is an intro to why men or women act the way that they act when they are going to settle down with each other. Thank you for listening. Do subscribe for a prompt in your wall for any new video that I have. May mga playlist po ako. Puntahan nyo ang mga playlist ko sa health, wealth, and basic philosophies in life, including news updates.